Magandang araw po mga Kapinoy, kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, ano? Ngayon po ay araw ng Martes, ano? April 8. At makulimlim ang panahon din sa amin. 42 degrees Fahrenheit. Okay lang, ano? Medyo malamig pa rin. But this is a preparation for summer, ano? Okay, so kamusta po kayo dyan, ano? Balita ko dyan sa Pilipinas ay napakainit, ano? Medyo mainit na daw. Ganun po talaga sa atin, ano? Magsisimana Santa, ganyan ata talaga dyan. So, alright. Kamusta po kayo dyan? Walang masyadong nangyayari sa Pilipinas. Dahil lang po sa masyadong marami ata ngayon ang abalang mga tao dahil sa pangangampanya ng mga politiko at alam nyo na, nagpapa-impress ang mga politiko sa ating mga botante. Okay? Ang balita ko lang ay itong si Amy Marcos ay patuloy pa rin ang pagkakalkal, ano? Pangangalkal ng maaring baho o nangyari o pagkakamali na ginawa ng Marcos administration, ano, sa pang-aapi daw kay Rodrigo Duterte, ano. Ang hanggang sa ngayon po ay hindi ko pa rin po malaman kung ano ba talaga ang pakay ni Amy Marcos diyan, ano. Ano ba talaga ang pakay niya? Ganung wala naman tayo magagawa kung anong nangyari diyan, no? Sabi nga ni Sara Duterte, ano? Sabi ni Sara Duterte na by the way nasa Pilipinas na daw ngayon. Nakauwi na. Ang sabi po ni Sara Duterte tungkol diyan sa hearing na ginagawa ni Amy Marcos, ano? Ay too late a hero na. Hindi na daw niya malaman kung ano pa magagawa niyang hearing na yan, ano? May maitutulong pa ba yan sa pangyayari sa pagpapadala kay Rodrigo Duterte sa dahig sa pagkidnap daw umano, no? Pagkidnap kay kay Rodrigo Duterte, ano? At yung sa lahat po ng pagkidnap na nakita ko, ayan po ay dinala pa sa eroplano, ano? Binasahan ng kanyang mga karapatan. Yan, ganyan po ang kinikidnap para sa kanila, no? Binasahan ng karapatan, pinasasama pa ng mga abogado niya, ano? Pinasamahan pa ng executive secretary, ano? Sa biyahe na 'yon. Yan po ang kinidnap daw, ano? Kaya ganyan daw po mangidnap ang gobyerno ni Marcos, ano? Pinasasama pa yung asawa, no? Yung si Hanilet. Hindi nga lang po sumama dahil wala daw pong visa ata, ano? So ganyan po ang pagkidnap ng presidente, dating presidente. Yan po ang sabi nila, ano? Kinidnap daw. At any rate, ano po, yan sabi nga ay wala na daw mangyayari yan. Nasa dihig na si Rodrigo Duterte at nakidnap na doon. At ngayon ay humaharap sa kasong crime against humanity, murder, ano? So ano pa ang pakay nitong si Amy Marcos sa kanyang mga investigasyon, ano? At by the way, meron pong sunod na hearing sa ang balita ko April 10 at mukhang ang balita ko rin ayon sa spokesperson ng Malacanang ay a-attend daw yung mga sinubpina, yung ilang matataas na kabinete, no, ni Bongbong Marcos. So darating daw ngayon nasa April 10 at siguro I think that's the way para hindi magkaroon ng constitutional crisis at mapagbigyan lang itong si Amy Marcos. So, wala na naman po talagang mangyayari dyan. Sa tingin niyo ba may makukuha pa diyan sa mga kabinete na yan? Lalo ngayon nung huling hearing hindi sila dumating, invoking the executive privilege, ano?
Well, mali po yun, ano, invoking executive privilege, because according to the Supreme Court, ang executive privilege can be invoked only after the question has been raised, ano, or has been asked. That's the time. After that, you can invoke executive privilege. Pero yung hindi po pagsapot sa mga committee hearings na imbitado ang mga ganyang opisyal, executive officials, ay hindi naman po siguro tama yun, ano? It's part of their job to cooperate with other sectors of the government or branches with the government. Pero ganyan po, ano, barating daw ngayon siguro para hindi magkaroon nga ng executive, para hindi magkaroon ng constitutional crisis, kasi kung hindi nga paninindigan nga ng executive department na hindi dumating yung kanyang mga executive heads, ano yun, ipapahuli ng Sergeant of Arms ang mga cabinet members na yan, and then hihingi ng tulong ang Sergeant of Arms ng Senado sa pulis, na ang pulis naman ay under ng executive. Parang ang gulo, no? So, sa palagay mo ba, huhulihin ng mga pulis na yun yung kanilang mga bossing? Palagay ko hindi, ano? So, magkakaroon talaga ng executive, ng constitutional crisis, ano? Hindi masusunod yung processes ng Senado pagka ganyan, ano? So, ano ang sa tingin natin ay magiging nasa isip nitong si Amy Marcos? Ito ba talaga ay tinatawag nilang in aid of legislation? Huh? Or baka naman in aid of destabilization? Baka gayon, ano? So baka naman po kumukuha sila ng mga pagkakamali ng gobyerno para sabihin na, hey, nagkamali ang gobyerno, ay kawawa naman si Digong. Nakakatawa dito, ano? Pag ini-instigate nila ang mga followers ni Digong na sinasabing nagkamali ang gobyerno. Yan lang naman po ang sa tingin ko, ha. Yan ang isa sa mga iniisip nilang gawin. I-instigate ang madlang people, lalo na yung mga taong hindi nag-iisip, ano, para mag-alsa dahil kawawa daw po si Digong. Kawawa? Anong kawawa? Ako yung tatawa nga dito sa sinasabi nilang kawawa si Digong, eh. Ano? Mukhang yung hearing na yan talaga hindi para imbestigahan, eh, kung hindi para sabihin na, hey, kawawa si Digong sa ginawa na ito. Ang tunay pong kawawa dito at ang tunay na biktima hindi si Digong, kung hindi ang biktima ay yung mga namatay dahil sa war on drugs na yan, na violate ang mga human rights nila, nagkaroon, pinarusahan sila sa pamamagitan ng extrajudicial killings. Yan po ang mga biktima, hindi si Digong. Si Digong, swerte pa nga, katulad ng sinabi ko kanina, binigyan siya ng pagkakataon ngayon na ipagtanggol ang sarili niya sa dahig. Ano? Samantalang yung mga namatay, yung mga pinatay ni Digong, hindi na po napagbigyan yon. Hindi na napagtanggol ng sarili nila. Ano? At yan po ay inamin sa hearing, noong committee hearing, noong foreign relation ni Amy Marcos nung unang first hearing. Inamin po yan ni Secretary Remulla na during that time, during that time ni Digong ay ano daw, kumbaga the department failed the victims, ano, talagang walang hustisya during that time. Sipin mo nga naman, binaril, naglagay ng medical legal, na cardiac arrest, pero may butas ang bungo, may tama sa ulo, cardiac arrest. Ayan,
Ano? At saka wala po, sabi ni DILG Secretary, no? John B. Cremulya, wala rin daw pong record ng investigasyon ng mahigit 7,000 ng pagkamatay na sinasabi na ginawa na ng Laban. So talagang hindi po si Digong ang tinatawag nilang biktima dito. Ang biktima po dito ay yung libo-libong namatay sa drug war. Siguro dapat ang iniimbestigahan ngayon ni Jaime Marcos ay yung dukot sa 3 Pilipino na exchange student daw. Exchange students. Nagaling Palawan na inaakusahan ng China. Na na espiya daw ng Pilipinas. Sus Maria Josep. Kawawa naman itong 3 Pilipino na to na exchange students. Isipin nyo, itong exchange students na to ay ginastusan pa ata ng China, if I'm not mistaken. Tell me if I'm wrong. Pero ilang po ginastusan ng China, tapos hinuli nila yung 3 exchange students nito at sinabing espiya ng Pilipinas. Sila yung nagpadala doon exchange students, sila ang gumastos para pumunta doon. Tapos ngayon sasabihin nila espiya ng Pilipinas. Hindi po dapat ito minamaliit ng gobyerno. Dapat ito tinatalakay din sa foreign relation ng committee ni Jaime Marcos. Yan, ang dapat niyang talakayin diyan kung ano ang dapat gawin sa mga ganyan. Dealing with foreign relations like China. Okay? So, I really don't know kung ano pang iniisip ni Jaime Marcos dito. Ano pa ang gusto niyang palabasin? Ano pa ang gusto niyang mangyari? Sa tingin ko po, iisa lang talaga ang gusto niyang mangyari. Ang isama siya sa ticket na Sara Duterte at ng PDP. Yun lamang po, Sa tingin ko, nagmamakaawa na siya. Naglalabas siya ng mga pagkakataon para siya ay makita at mapansin ni Sara Duterte at ng PDP para isama siya sa ticket niya. Kasi bumabagsak na po lalo ang popularity ni Jaime Marcos. Bumagsak na naman po. I think number 14 na po siya or 15, I don't know. So kailangan na niyang maisalba yung kanyang pamamangka sa 2 ilog ay sa Duterte at sa Marcos ay hindi po tumatalab. Ngayon po ay siya namamangka na lang sa kanal. Pabagsak na pabagsak, pupulutin sa kanal. Yan lang po sa tingin ko. Kaya Sara Duterte, pansinin mo naman ito si Jaime, ba? Sayang naman itong paghihirap niya. Okay? Bigyan mo naman kahit kaunti. Pero yan lang talaga ang nakikita kong dahilan kung bakit nagkakaganyan si Jaime Marcos. At any rate, so ganyan lang po muli. Hanggang sa muli. Bye-bye.